Topic po natin for today is all about basic router configuration. Okay, so last time yung ginawa nga natin, kung nakita nyo is, ang kinonfig natin doon is yung switch lang. Okay, so for today, yung i-config na po natin mismo is the router itself. Okay, so to start with, magkikreate muna ako dito ng simple topology na i-config natin. So, for our router, yung gagamitin ko lang dito is si PT router. Okay? Ha? So, shout out, Ma'am Delpin. Yan. And then, yung switch na ginamit natin last time, isang switch lang. Pero for this one, gagamit ako dito ng dalawang PT switch. Okay? So, ito yung usual configuration na nakikita natin, di ba? Switch, router to switch, and then switch to end devices. So, for our end devices, so, PC lang gagamitin ko. 4 na PC. And then, connect natin automatically gamit yung parang kidlat na symbol. Mag-reflect ba? Time. And for our network details, usually yung label natin kung ano yung magiging network natin is dito ko siya nilalagay sa interface between the router and the switch. So for example, maglalagay lang ako dito 10.0.0.0/24. And then sa kabila 10.0.0.0/ dot 1 1.0/24. So, /24, anong class to or ilan yung usable host? Ilan yung usable IP natin kay /24? Yan. Ilan? /24, class C. Class C, default. 254, di ba? Ibig sabihin, we can config or we can use 254 IPs dito sa network na to. And yung configuration po natin dito, usually doon sa interface ni router natin kinoconfig. And kung makikita nyo nga dito, yung interface na to, itong line na to, connected siya papunta sa 10.0.0/24 the network. So we can assign anything dito sa mga end devices natin na sakop ng network na to. So for example, for our PC, config natin to as .11. Okay? And then, subnet mask niya, 255.255.0. So, ayan po yung default na subnet mask ng /24. Yan, lagay ko na lang dyan. Or, wait lang, baba natin. And kung makikita nyo, hindi ako nag-start sa 1, hindi ako nag-start sa 2, hindi ako nag-start sa 3. So, usually nga po, if ever na mag-config tayo ng network natin, yung gateway natin together with or yung mga end clients natin, yung mga end devices natin, binibigyan natin ng allowance kung saan tayo mag-i-start ng IP address. Dito, nag-start ako sa 11 para yung mga ibang mga devices ko, like network devices, printers, server, meron tayong dedicated or allocated IP sa kanila. Okay? So, instead of na nag-start ako sa 1, sa 2, sa 3, or sa 4, pwede kong i-dedicate ngayon yung example, lagyan ko pa ng label dito na dito 10.0.0.2 up to 10.0.0.10 network device.
So, ibig sabihin, if ever in the future, mangailangan ako ng configuration or mangailangan ako ng printer, pwede kong ilagay lang si printer dito sa network ko na to, tapos i-assign ko siya between this IP address. Para hindi mag-iba-iba yung mga server or network devices natin. Kasi for example, nag-start ako dito ng 2. Yan. Tapos syempre dito 3. Diba? Tapos ibang PC 4, 5, 6, 7. Tapos suddenly, nagkaroon ako ng DHCP server or ng web server. Tapos yung IP ng web server ko is 10.0.0.12 na. Or sabihin natin 12. Okay, server. Tapos, may mga end devices uli ako. .13, 14, 15, 16, 17, 18. Tapos suddenly, nagkaroon naman ako ng network printers. So, yung network printers ko naman, 18, 19 na yung available. So, printer. Ayan. Tapos, syempre, may mga end devices uli akong nadagdag. 20, 21, 22, 23, yun. Putol-putol siya. Okay, so mas maganda kung meron na tayong allocated range para dun sa mga network devices natin. And usually nga, 2 to 10 lang din naman yun. Or depende dun sa pangangailangan nyo. Okay, so for that case, pwede kong i-allocate si 2.2 hanggang 20. Pwede, hanggang .20 para mas sure. Or in this case nga, hanggang .10. So, nag-start tayo sa .11. Okay? And then, yung gateway na gagamitin ko is, ito po yung magiging gateway natin, yung IP address ng router natin. Which is, i-config natin dito sa interface niya na FA0/0. So, ito yung pangalan ng interface natin, FA0/0, which is 10.0.0.1 yung gagamitin ko. 255.255.255.0. Make sure lang na same subnet mask yung buong network natin. Okay, kasi kung magkakaiba ng subnet mask yan, magkakaibang network sila. Kali. Ito ko na lang ilagay. Gateway. Ito yung magiging gateway natin. And then, lagyan ko rin yung iba. So, for this one, yung network natin dito, again, ito yung network natin dyan, 10.0.1.0. Ito yung ID nito, di ba? Ito yung network ID natin. So, yung network natin dito, 10.0.1.1.0. Okay. So, move ko lang. And then, for our clients, payin ko na lang to. Tapos, .12. Ayan, pwede na yan. So, for this one, 10.0.1.11, tapos 10.0.1.12. Okay? So, magkakaiba yan. Magkakaiba sila ng IP. So, dun sa ginawa natin nung nakaraan, pag magkaiba na sila ng IP, obviously, hindi na sila magkaka-communicate. Okay? So, ang main function ngayon ng router natin is to connect different networks. Okay? So, to communicate two or more different networks. So, yung nag-establish ng connection natin between two networks is si router. Sir, bakit kung ipagkokonikin nyo rin pala, bakit kailangan pa natin ipag-ibahin ng network? 'Di ba? Kasi bakit hindi na lang sir isa, pagkokonokin mo rin naman pala, para ka lang nagloloko niyan, 'di ba? Because nga po, imagine, yung ilan yung laman nito, 'di ba, 254, or for example sa isang classroom, dito sa classroom natin, ilang kayo? For sabihin na natin 20, 'di ba? So yung 20 na yon, nasa isang classroom kayo, 'di ba? And for example, yung kabilang section nasa 30 sila, 'di ba? So pag nag-ingay kayo dito, magkakarinigan na, magkakagulo lang kayong 20. And then, sila doon, kung tahimik sila, hindi nyo sila maapektuhan, di ba? And kung gusto nyo kung gusto nyo kausapin yung kabilang section, gagawin nyo lang, lalabas kayo ng classroom natin, tapos pupunta kayo ng classroom nila para makausap nyo sila.
Diba? Unlike kung pinagsama natin yung dalawang section na yun, obviously, pag nag-ingay si 20 students, tapos nag-ingay din si 30 students, crowded na or very traffic na yung magiging network natin. So, yung mga yun is, for example, nagbo-broadcast, di ba? So, dito sa network na to, /24, we have 254 IP na i-accommodate nung broadcast IP natin. So, for this one, ganun din, tag 254 din kasi /24 lang din naman. So, mas maganda dito, instead of using /24, baka /25, 'di ba? Para tag 128 lang sila. So mas na-minimize na natin yung broadcast at the same time, if gusto natin ng connection, gagamitin natin si router. Okay? So, let's config muna yung mga end devices natin. Ganun lang naman yan sa desktop. IP config. So, IPv4 10.0.0.11. And kung makikita nyo, by default, yung subnet mask na ilalagay niya, 255.0.0.0. Kasi nga po, si 10, obviously is a class A. Diba? Class A yung address natin na yan. And yung class A subnet mask natin, 255.0.0.0. Pero sinubnet nga natin siya into class C. So, ganyan na siya. And then, yung gateway natin will be 1. Ito po, yung IP address ng router natin na connected siya. Okay, yung interface ng router kung saan connected yung network natin na to. Itong PC na to, di ba? Nakikita nyo naman, nabivisualize nyo naman. Ito yan. Di ba? Ayan yung line eh. Okay, and yun na yun. Tapos ganun din dito. Ilan yung nilagay natin? 12. Ayan. Ito. And then, 255, 255, 255.0, tapos 10.0.0.1. Okay? So, dito, since same network sila, nakita nyo naman, di ba, same network yan, pag nag-send tayo ng message dyan, success na yan. Kaya wala na yung problema. Ganon din dito, pag kinonfig na natin to. 10.0.0.1.11 255, 255, 255.0 and then 10.0.1.1 yung gateway niya. Diba? Ito naman yan, kinoconfig mo and yung gateway niya, ito. 10.0.1.1. Okay, so make sure lang na tama yung gateway ninyo. Okay, kasi pag nilagay nyo dito 10.0.0.1, kukontakin niya si 10.0.0.1 which is wala naman siyang connection papunta doon. Okay? So, yung connection niya is etong FA1/0 na to which is 10.0.1.1. Okay? Then, ito naman po, ano yung IP nilagay natin? 10.0.1.12 255, 255, 255.0 10.0.1.1. Okay, so same gateway sila. And pag tinesting natin na yan, so success na rin sila. Obviously dito, hindi pa yan magsa-success kasi naka-off pa or hindi pa configured yung router natin. Okay, so configure natin si router. So, upon opening ng router natin, punta tayo dito sa CLI. So, si CLI po stands for Command Line Interface. Bakit? So, obviously, meron din tayong user interface sa kanya, hindi nga lang siya graphical. Kasi sabi nga natin na yung mga routers natin are computer din, which is specifically to manage yung network routing natin. Yung network natin. The problem is, wala tayong GUI sa kanya. Bakit? Kasi nga po, yung main function nito is to process yung network natin. So, if ever na lalagyan ko pa yan ng mga animation ng mga paganyan-ganyan, kung ano-ano pa, di ba, mga buttons, yung mga buttons and animations na yun is kakain pa ng process nung router natin. So, if ever na meron kayong crucial or merong or kailangan nyo talaga nung network na yun and then suddenly, biglang inopen yung network and instead na yung processing power ni router ninyo is mapunta lang 100% sa pag-manage ng network,
Eh, since may nag-access nga, kailangan niya i-render yung animation na paganyan, yung pag pinindot siya. Okay? So, that's why, usually, naka-CLI lang tayo. Okay? Or yung interface natin sa kanya is using command line interface. Parang sa terminal, di ba? CMD. Yan. So, usually dati ng mga panahon noon, yung mga computers natin is nag-run lang through CMD or terminal or command line interface lang din. And if ever na meron tayong gustong puntahan, di ba? Eh, type lang natin yung hierarchy natin dito or para ma-browse natin yung gusto natin i-open or gusto nating application. Okay? So, same concept katulad dito. So, upon startup, sabi niya dito, would you like to enter the initial configuration? Siyempre, hindi kasi tayo nga yung gagawa nun. So, type nyo lang no. Yan. Hit enter. And then, first thing na kailangan nyo gawin is to activate or to go to executive mode. Okay, executive router mode natin, which is simply by typing enable. Okay, so anong function ni enable? So pwede yung question mark din kung ano yung mga functions na meron dyan upon opening. So we have here the enable, di ba? Executive privilege mode, ayun pala yun. So to turn on yung executive privilege mode ng router natin or para makapasok tayo sa router. Okay? So, we have your enable, exit, log out, ping, resume, show, etc. etc. Okay? And, pag tinype ko yung enable, mangyayari, magkakaroon ng parang hashtag dito, indicating na nasa loob na tayo ng router natin. Okay? So, meron naman pong shortcut for that. So, we can type also EN. So, bakit EN? Kasi nga po, pag question mark nyo, letter E, sir, pwede bang E na lang para mas maiksi? So, pag tinype ko E, sasabihin niya ambiguous command E. Ibig sabihin, meron daw tayong 2 or more command na nag-i-start sa letter E. So, ano po yun? So, pag tinype ko yung E, tapos nag-question mark ako, ayan, question mark, sasabihin niya dyan, enable or exit. So, basically, meron kasi tayong dalawang command na nag-i-start sa letter E, si enable or si exit. Okay? So, syempre, kung en lang yung itatype ko dyan, ibig sabihin na yan, malamang sa malamang, enable na yon. Okay? Kasi dalawa lang naman sila dyan, di ba? Wala namang iba pang en na nag-i-start dyan. Okay? And pag kinlik ko yung tab or pinress ko yung tab, yung auto-complete niya lang yon, yung enable. Okay, so pwede nyo i-type enable na buo or pwede yung shortcut na en lang. Okay? Yan. So, en or enable, parehas lang na magiging function. Okay? After that, you need to go dun sa global configuration. Okay, kung saan dun na tayo nagko-config. Okay? Pag question mark nyo uli, makikita nyo yung mga command under kay executive privilege mode. So, sa executive privilege mode, nandyan si auto, si clear, si clock, si connect, si copy, si debug, delete, directory, disable, enable, etc. Yan, marami dyan. Okay? So, yung gusto ko naman ngayon pasukin is si configure para makapunta ako dun sa global configuration mode. Okay? So, to access yung configure, simply type nyo lang configure. Okay? And then space. Yan. So, may isa pang keyword na kailangan dyan. So, pag tinype nyo uli yung question mark, sasabihin dyan is yung terminal. Okay, ibig sabihin, we're going to configure terminal. So, configure terminal. Yan. So, pag kinonfigure terminal nyo, in-enter nyo, papasok kayo ngayon doon sa configuration mode nga. Kaya makikita nyo dito, router, config, tapos yung hashtag mo. Para lang din yung sa CMD, di ba? Pag may binuksan kang or cd dot, tapos cd, di ba? Pumunta naman ako ngayon doon sa folder na Ivandale laptop, di ba? Parang ganon. Okay? So, may shortcut din yan, obviously. So, yung shortcut niyan is, pag tinype ko yung C, tapos nag-question mark ako, meron ang dami, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. And obviously, pag tinype ko naman CON, dalawa na lang, configure tsaka connect. Okay? So, pinaka-shortcut niya is conf, tapos
Yung isa, terminal. Sa terminal naman, nag-iisa lang naman yung command dyan. So, pwede nyo i-type conft. Okay, so conft is the same as configure terminal. Okay? So, first thing na ginagawa ko, di ba, or natin, if ever na you're going to config yung router, is to change the router name. Teka lang. Tamat ko lang to dito. Para mabasa natin. Ayan. Ay. So obviously, hindi naman tayo nagko-config ng router na directly sa router. Usually, kino-config natin yung bawat router remotely. So for example, ako dito. Diba? So for example, gusto ko i-config yung router na to. Hindi ko naman pupuntahan mismo kung ano ba yung router na yan, tapos tsaka ko siya i-config. Usually nga, remotely lang natin ina-access yan, di ba? Yan, tulad niyan. So, ito yan, yung router dito, TP-Link. Yan, tapos, username and password lang, okay? So, syempre, first thing na kailangan natin is to rename yung router natin. Kasi, what if marami kayong router and by default, yung mga pangalan po ng router natin sa interface natin is simply router lang. Ito yung pangalan niya. Okay, so pag nag-open na ako ng 3, 4, or 5 router, tapos pare-pares lang yung pangalan niyan, medyo nakakalito yun kung alin ba talaga yung router na kino-config ko. Okay, so to change yung router name natin, pwede nyo i-question mark para makita nyo kung ano-ano ba yung mga command under kay global configuration mode. So, nandyan po si AAA, ayan, authentication, authorization, access list, banner, etc. So, hindi nyo naman usually lahat gagamitin yan. And yung kailangan natin is the host name. Okay, which is ang function niya is set systems network name. So, type ko lang host name space tapos question mark para makita nyo kung ano ba yung parameters na kailangan niya. So, in this one, kailangan niya na lang is the name, yung word itself. Okay, so for example, rename ko to as R1. Okay, host name R1. Yan, and makikita nyo, successfully config na yung pangalan niya. Naging R1 na siya. So, if ever na i-open ko tong router na to, alam ko na tong si router na in-open ko is ito yung R1 na router ko. Okay? And then, next thing is we can now enable a password. Kasi ayaw naman natin, di ba, na if ever na merong ligaw na kaluluwa, tapos tutusok lang siya dun sa router natin, and since connected na siya, pagbukas niya, EN lang, ayun, okay na pala. Nahack po na kayo. Hackers na ako, di ba? So, syempre, we need to secure our router. Okay, so to enable yung password natin, we simply type enable, tapos password. Space uli, tapos yung password na gusto natin. For example, testing. Okay? So, upon entering, and then nag-exit tayo, exit pa uli. Ayan. So, ito na yung pinakasimula. Ayan na yung labas ng router natin. Pag enable natin, ayan, manghihingi na siya ng password, which is, ano password natin? Testing. So, pag tama, makakapasok ka na uli sa kanya. Okay? The problem on using password is once na chinek natin yung configuration natin, yan, so exit lang tayo. So, dito sa executive privilege mode natin, dito natin pwedeng i-gamitin yung show command. Okay? So, si show command po, napakarami niyang pwedeng ipakitang information. So, usually, dito natin bine-verify yung mga configuration natin. Diba? So, we have the controllers, the history, host, yan. The IP information, the queue information, the SSH, TCP, privilege information, etc. Okay? So, for this one, I'm going to show yung initial configuration na
meron dito. So, show running dash config. So, si running config po is the current operating configuration. Yung mga nabago na natin, kumbaga. Yung mga ginawa na natin. So, dito makikita natin yung pinagagawa natin like nag-change tayo ng hostname. In-enable natin si password which is testing. Okay? So, dito makikita natin, nandyan din pala si testing. So, makikita na yung password natin which is hindi ganun ka-secure. Okay? So, we can override that by using, and enter nyo lang. So, conft ulit tayo. Tapos, sa loob ng configuration mode, type nyo lang enable secret. Okay? So, si secret naman po, ang ginagawa niya is that ini-encrypt niya yung certain password na i-input natin sa kanya. And at the same time, i-override niya na. So, di ba kanina ang tinype natin password is testing. So, hindi na natin ito magagamit pag pinalitan natin yan ng secret na, for example, sikreto. Okay? So, yung gagamitin na natin to log in is sikreto. Okay? And then, exit muna tayo kasi yung command natin is nandito sa executive configuration or executive mode. So, show running dash config. Okay, so pag type ko niyan, makikita ko na enable secret. Tapos ayun, hindi na natin alam. Pero syempre, dahil viewers kayo, alam niyo yan. So, pag exit nyo uli, tapos nag-en kayo, yan, secreto. Ayun. Okay. So, config terminal. And sabi ko nga kanina, yung kino-config natin sa router is yung mga interfaces natin. Ito, FA0/0 and FA1/0. So, kung hindi nyo makita yan, nandito po ulit yan sa option, preferences, tapos always show port labels in logical workspace. So, kung ganyan yung itsura sa inyo, syempre, mahirapan kayo i-config dyan. Ano ba tong interface na to? Okay, so enable nyo lang dito. Kaya para makita nyo yung interface details natin dito. Okay, so mas mabilis yan. So for this one, we need to access yung FA0/0. Kaya kung makikita nyo yung ilaw dyan, di ba? Yung baliktad na triangle is kulay pula pa. Ibig sabihin, or nakabaliktad din yung triangle, ibig sabihin, down pa yung connection dito. Hindi pa nakakapag-establish ng connection. Kasi number one is, nakapatay pa tong interface na to. Hindi pa siya naka-turn on. Okay? So, to access that, is simply type lang natin yung interface. Again, kung hindi nalilimutan nyo yung command, pwede kayo mag-question mark. Tapos, ito lahat yung command dyan. Yan. Okay? So, yung kailangan ko ang command is the interface. So, select an interface to configure. So, type ko lang interface and then space yung interface na gusto kong i-configure. For this one, ano yung pangalan ng interface neto? FA0/0. So, ito yung interface name, So, type ko lang interface FA0/0 to access yung interface na to. Para lang din yan, again, sa CMD, di ba? CD ako. Ngayon, gusto ko pumasok ulit dun sa folder na to. So, type ko lang CD, yung pangalan ng folder na yun. Yan. So, same thing as, for example, nandito ka. Yan. Gusto ko pumasok sa documents, edi click ko yung documents, di ba? Para makapunta ko sa documents, sa download, sa music, parang ganun. So, for this one nga is manual. And dito sa loob ng interface natin, ang kailangan ko lang is to assign, to config yung IP natin na inassign sa kanya. Okay, so to config naman yung IP, again, nag-question mark ng kayo, kahit hindi naman kayo mag-question mark, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga available na command dito. So, since ang kailangan ko dyan is to config yung IP address niya, ang i-call out ko is si IP. Okay, so simply type IP, then space question mark, and ito yung mga sub-command ni IP. So sa loob ni IP, meron tayong address. Set the IP address of an interfaces, OSPF, MTU, IPS, inspect, helper, yan, napakarami.
syempre nga, ano bang goal natin? To assign IP address. So, type lang natin IP address space the IP address nung interface na to. So, for this one, ito yung gateway natin. Okay? So, yung gateway na inassign natin, 10.0.0.1. Okay? So, type ko lang dito. Ay, ulit. IP address 10.0.0.1 space the subnet mask. Okay, so yun yung dalawang parameters na hihingin niya. The IP address and then the subnet mask, which is 255.255.255.0 and then hit enter. So kung makikita nyo ngayon, hindi pa rin okay. Sir, okay na, nalagay mo na yung IP address. Pero bakit ganun? Naka-red pa rin siya. Okay, so by default nga po kasi lahat ng interface natin sa router natin is naka-turn off. So we need to turn on siya. Okay, so dito wala tayong specific command to turn on. Okay, yung command kasi natin dito is shutdown. So ang function ni shutdown is to turn off, to shut down. So, to reciprocate or para i-reverse natin yung command na shutdown, usually, ang keyword na ginagamit natin is no. Okay? No shutdown. So, ibig sabihin ng no shutdown is kabaliktaran ng shutdown. Ano ba kabaliktaran ng shutdown? Turn on, di ba? So, pag may no shutdown kuya, makikita nyo, yung status niya interface, change state to up, and then line protocol, etc. etc. And kung makikita nyo nga dito, nagkulay green na siya, the same time, yung yellow indicates a busy line. Okay, so hintayin lang natin, or kung ayaw nyo maghintay, pass forward nyo lang, ayun, kulay green na rin siya. Okay, and makikita natin, so, pag tinype natin show running config, di ba? So, pag tinype ko yan, sir, bakit ayaw nang gumana yan? Show running config. Dash config. Yan. Sir, ayaw na talaga. Kasi nga po, yung show command is nasa executive privilege mode. Di ba? Nandito pa siya. Exit, exit. Ayan. Show running config. Yan. So, nandun pa siya, di ba? And dito nyo makikita lahat ng configuration or yung current configuration nyo. Which is, eto nga yun, nag-enable kayo yung password, yung hostname, nandyan. Tapos, sa interface, fast ethernet 0/0 or yung FA 0/0, nagpalit kayo ng IP address, 255. 10.0.0.1, 255. Ayun. And wala na yung shutdown kasi nakita nyo ito, naka-shutdown pa, shutdown. Kasi nga, tinanggal nyo na yung pagkaka-shutdown niya. Yung default niya kasi is naka-shutdown. So, obviously, turn on na siya. Okay? Sir, paano yan? Every time pala, pupunta pa kami. Tapos, kung magko-config uli ako, babalik uli ako doon. Tapos, yan. Tapos, tsaka ulit ako magko-config. So, pwede nyo pong i-override yung executive privilege mode natin using the do keyword. So, si do po, ibig sabihin, pwede ko magamit lahat nung command ko inside the executive privilege mode kahit saan. Kahit saan. Okay, so for this one, pwede ko i-type ulit, do show running config. Yan. So, using do, makita nyo, hindi na ako lumabas, nandun lang ako, and type na siya. Okay? So, ngayon, pwede ko na ngayon i-verify kung nare-reach ko na tong network na to. Okay, so yung verification na gagawin ko is using ping command. So, ping 10.0.0.11, ibig sabihin, ipiping ko daw to. Yeah. And pag in-enter ko, again, hindi siya gagana kasi nga po, nasa loob tayo nito. Nasa loob tayo. So, to bypass, pwede nyo gawin do ping 10. Kasi si ping po is nasa executive privilege mode command din siya. Okay? Do ping 10.0.0.11 and dito nyo makikita. Okay, isa pa. Ayan. So, ayan. Ayan lang natin. So, nag-ping na siya and 100% success rate. Ibig sabihin, nare-reach ko na ito. Okay? So, isa pa to verify kung nandyan na ba, na-config nyo na. Do show IP interface brief.
Okay, or kahit IP interface lang. So, using brief command, yung kaunting details lang yung i-display niya. Okay, and then dito nyo makikita na sa fast ethernet 0/0 is yung IP address niya is 10.0.0.1. Okay, or you can also use do show IP route. Okay, so ang function naman ni IP route is to check yung routing table natin. So ano po ba yung routing table? So si routing table po, ito po yung parang pinakang database ng router natin, database of our router. Kung saan, dito natin makikita lahat ng available route sa kanya. To view all available network route. So, kung ano yung makikita natin dito, ito yung kayang i-access ng router nyo. So, for this one, ang kaya niya lang i-access is si 10.0.0.0/24 na network. Sino ba yun? Diba? Ito yun. 10.0.0/24. Ito yun, sila yun. So, obviously, simula sa router hanggang dito, kaya na. Kasi nakikita niya na daw yan. Oops, wala pa. Isa pa. Yan, ayun. Success. Okay, so eto, wala pa dito kasi wala pa siya doon sa routing table natin. And kung makikita nyo ano yung nakalagay na symbol sa kanya, C stands for connected or directly connected network sa kanya. Obvious naman, di ba? Naka-direct naman talaga sa kanya yan. Kaya, na-access niya yan. Kasi, naka-connect sa kanya, di ba? Kaya ma-access niya yan. Okay, so yung kabila naman ngayon, yung kailangan natin i-config. So, ganun pa rin yung process niya. So, exit muna tayo dito. Tapos, again, dun sa configuration mode, access naman natin interface. So, yung shortcut ng interface is INT. Okay, so INT FA1/0. Ito yun. Yan. And then, IP address. Anong IP address niya? Ito, singit na natin. 10.0.1.1.255.255.0 for subnet mask. And then, no shutdown. Or, yung shortcut naman niya is no shut. Kaya makikita nyo, mag-green na rin siya. And then, to verify, pwede nyo gamitin do show IP interface brief. Yan. So, yan yung mga shortcut niya na IP, INT, brief, kahit BR, pwede yan. And, makikita nyo na dito, si 00, inassign ko na as 0.1, tapos 10.0.1.1. Yung FA 1/0 natin. Okay? And, pwede nyo rin makita yung routing niya. Do show IP route. Ayan. And dito, makikita nyo na pwede nyo nang i-access si 10.0.0.0 network and then si 10.0.1.0. Sir, bakit hindi nakalagay /24? Kasi nga, obviously, si 10.0.0.0, ito is class A. Diba? Napakalaki niyan. And /24 yung ginamit natin sa kanya kasi ito yung ginamit nating subnet mask niya. Diba? Kaya sinabi dito, subnetted into 2 subnets. Okay, so using /24, sinubnet siya ng 2 beses. Dalawa yung subnetwork natin, which is yung isang ID, yung first network ID natin, si 10.0.0.0. Yung pangalawang network ID dito, 10.0.1.0. Okay? So, yun din yung application ng ginagawa natin sa lecture ng mga nakaraan. Okay? And then, we can now ping si 10.0.1.11. So, do ping 10.0.1.11. Ayan. So, isa pa, kasi first ping yan. Ayan. So, dito, 100% na. Ayan. Success rate is 100%. So, ibig sabihin, using this router, pwede na tayong pumunta. Ayan. Pwede na daw tayong pumunta sa 0000 network or sa 0.1.0 na network, which is, ito yung dalawa na yon, di ba? 10.0.1, tapos si 10.0.0.1. So, using PC number 2, yan, si PC number 2, ipiping natin si PC0.
So, ping, or verify nyo muna ano ba yung network nyo. Diba? Kung makikita nyo sa network ko, yan. So, yan. Kaya natin. Yan. So, yung network ko, yung network address ko is 10.0.1.11. IPv4 address ko. And then, yung gateway ko, 10.0.1. So, obviously, magkaiba nga, and yung subnet mask niya, 255. So, pag pining ko ngayon to, ibang network na to sa kanya. Doon sa ginawa natin before, hindi niya to ma-reach kasi magkaiba na sila, 'di ba? Pero dito, ping 10.0.0.11 nare-reach niya na 'yan. Ayan. Okay? So, ang nangyayari diyan is that kung makikita nyo, play natin. Ayan. So, from PC2 to switch, and then forward niya yan dyan. Since, pag pinorward niya na yan dito sa router, yan, alam naman na ni router kung paano pumunta dyan. Okay? Tapos, ano yun? Tapos, mag-reply yan. Oops. Yan. Siyempre, papadaan niya rin yan dun sa router natin. And si router magmamanage kung tama ba yung destination na pupuntahan niya. Yan. Yan. Question so far. Wala? Okay? So, ito, bibigyan ko kayo ng isang senaryo, di ba? So, real time tayo. Guys, ko lang ulit. So, by default nga po kasi, once na directly connected yung isang router sa mga interface niya or dun sa mga network niya, automatically, meron na siyang IP address or meron siyang route doon. Okay? Pero what if, yan, meron pa tayo ditong isang remote network, yan, switch, so, may router to router na tayo. Okay? So, usually, if ever na we're going to have router to router connection, we need to secure yung connection natin dito sa kanya. So, for this network, ilan lang ba yung router na meron tayo? Di ba? Dalawa lang naman. So, obviously, dapat dalawa lang yung allocated na host natin sa kanya, which is, ilan ba yung subnet mask? If ever na dalawa lang yung kailangan nating host. Slash 30. 'Di ba? So si slash 30 po, pwede lang kayo gumamit ng dalawang host na doon. Okay? So for example, dito ang IP niya na is 192.168.1.0/30. Okay? So kung slash 30 siya dito sa unang router natin, to medyo bilisan ko na kasi ulitin ko rin naman to sa next week. config interface SE2/0. Ito yun, SE2/0. IP address 192.168.1.0. 1.1. So, dito, sa first router ko, gagamitin ko si 1.1. Tapos, subnet mask niya 255, 255.255.252, 252 ba? Slash 30. Yan. So, sino mas mabilis? Ayun, 252 nga. So, dito, available IP na magagamit natin. Sa kanya, nakalagay dito, number of IP address 4.
Pero kasi, di ba, yung isa doon, broadcast IP tsaka network ID. Kaya dalawa lang yung magagamit nyo dyan. So, hindi ko pwede gamitin si 0 kasi yun yung network ID nun. So, start na ako kay 1. Ayan, and then no, shot. Tapos, ganun din dito sa kabilang router. Ayan. Exit interface SE 2/0. Tapos, IP address 192.168.1.2. So, 2 na gagamitin ko dito kasi sa kabila, 1 yung ginamit ko. 255.255.252 and then no, shot, exit. Yan. So, kung makikita nyo, pag binalikan ko yung routing table natin dito, do show IP route. Eh, syempre, tatlo na yung meron dyan. Yan. Si 1.0, si 00, si 1.0, tsaka si yung 192.168.1.0 natin. So, ngayon, pag in-access ko yan, router to router, success na yan. May configuration na. Kasi directly connected naman talaga sila sa isa't isa. The problem is, what if eto lagay natin ng config? So, dito, lagay ko dito 10.0.2.0/24 din. Okay, so config ko lang muna to. Exit interface FA 0/0. IP address 10.0.2.1. Ayan. Then 255.255.255.0 no shot. Tapos lagyan na lang natin ng IP to. So 10.0.2.11 255.255.0 and then yung gateway niya 10.0.2.1. Okay? And pag chinek natin yung IP route din nito, do show IP route. Yan. Dito makikita nyo, dalawa yung kaya niyang puntahan. Kaya niya daw pumunta sa 10.2.0 na network, tsaka 192.168.1.0 na network. So, tingnan natin kung totoo ba yung sinasabi niya. So, from this router, punta dito. Isa pa. Yun, success na. And from this router, punta dito. Yan. Okay, pero, anong network to? Anong network to? Ano yung network ID nito? 10.0.1.0. Di ba wala naman yun dito? Wala naman 10.0.1.0. Kasi dito nandito, 10.0.2.0. So, pag yan yung in-access natin, galing dito, hindi natin yan kayang puntahan. Okay? So, failed ng failed yan. Kasi wala siya dun sa routing table. Unlike dito sa router na to, nandyan yan, 10.0.1.0, tsaka si 10.0.0.0. So, if ever na magko-communicate nga yung dalawang network na yan, yun, success siya. Sir, connected din naman directly. Yes po, connected nga sila directly. The problem is wala dyan yung exact network na to. Okay? So, kailangan natin, if ever na gusto natin puntahan etong dalawang network na to, galing dito, kailangan natin i-add etong dalawang network na yan dito sa ating router. So, ganun din, vice versa. Kasi dito, kung makikita nyo, wala naman din dito si 2.0. Ang nandito lang, 10.0.0.0, tsaka si 10.0.1.0. So, kailangan ko namang i-add dito sa database natin, sa routing table natin, si 10.0.2.0. Okay? Which is, next week na yan. Nakita ko lang para spoiler. So, question. None? Activity or assignment? So, before that, tingnan ko muna yung ginawa niya kung legit ba yung gawa niya. Kasi kung makita ko dito, pangit naman yung performance niya sa assignment, ipapa face to face na natin to.
Oh, yung isa hindi nakapagpasa. Asa? Kaya mo nun? Para, kung sino nasa girls dito, pwede ka rin pumasok sa CR ng girls. Na, pagkakataon mo na yan.